Good day everyone, my name is Gabriel Concepcion. Today I will discuss to you my activity in data structure and algorithm. My activity is linear data structure queue using linked list implementation. So I will show you how to use I will show you my program, my code, and I will um, show you step by step how to use it, and I will show you my output. So let's proceed to my code and show you how to use it. So this is my code. I have a 74 line of code. So let's try it. Let's start na. I will show you the output of my code. And I will show you how to use my program. So pagka-run nyo, ang lalabas dito is may Q1, Q2, Q3 and nakalagay is empty pa. Ibig sabihin wala pang laman yung Q1, Q2, and Q3. Mamaya ilalagyan natin yan. And sa baba naman, nandito yung mga menu natin. Menu 0, exit, pag pinindot mo yan, and mag-end na yung program natin at lalabas yung thank you message and magda-terminate. Sa menu number 1 naman, enqueue workload, ibig sabihin, yan yung mag-i-insert tayo ng number para mapunta dun sa Q1, Q2, and Q3 para magkalaman. So, dito naman sa menu number 2, sa DQ workload, ito naman yung pag-delete or pag-pop dun sa laman ng mga queue natin sa Q1, Q2, and Q3. So, let's start. Mag-insert muna tayo. Kasi pag empty siya tapos magde-delete tayo or magpa-pop, wala tayong mapapop kasi walang laman. So, ang first is gawin natin is mag-enqueue muna tayo. Mag-insert ng mga number. So, choice, lagay nyo 1. Lalabas dyan is input value of workload. So, lagyan natin ng number na 3. Di ba pagka-input natin yung number na yung value na 3 is nandun siya sa Q1. So, lagyan pa natin input value of workload. Lagay natin 5. 5 naman. So, napunta siya sa Q2. So, input ulit tayo. Napunta siya sa Q3. So, take note po, pag may laman na yung Q1, Q2, and Q3 ng tig-iisang value, yung sa Q1 may 3 na, yung sa Q2 may 5 na, yung sa Q3 may number 2 na, may value 2. So, pag mag-i-enqueue workload pa tayo or mag-i-insert, is may susundin niya na is yung mapupunta yung i-input natin na value is dun sa pinaka-list value na among sa 3Q. So, kung ano yung pinaka mababa na value, total value ng Q, dun siya mapupunta. So, nakita nyo naman, yung sa Q1 natin 3, yung sa Q2 is 5, yung sa Q3 is 2. So, ang pinakamababa natin dito, yung sa Q3, kasi 2 lang siya. So, dyan mapupunta yung ilalagay natin. So, try natin, lagay tayo ng menu number 1, yung enqueue workload, insert tayo. So, mag-insert tayo ngayon ng example, number 1. So, mapupunta siya dun. So, nakita nyo, napunta siya dun sa Q3. So, naging 2 and 1 na siya. Kasi, yung Q3 kanina is 2, value lang niya is 2. Siya yung pinaka mababa na value, total value. So, mag-insert pa. So, yung sa Q1 natin, 3 na. Yung sa Q2, 5. Yung sa Q3, 3 na siya total. So, 2 plus 1, 3. So, pag nag-insert pa tayo, example, enqueue workload ulit. Enter tayo ng value natin na 4.
So, mapupunta siya dun sa Q1. Kasi, 3 siya, di ba? Yung sa Q1, 3. Yung sa Q2, 5. Yung sa Q3, 3 din. Pero 2 na value na. So, pipiliin niya yung isang value kasi same sila 3. Pero, isang value lang yon. So, kaya dun siya napunta yung 4. Di ba? Napupunta siya dun sa pinaka mababang value na total ng ating mga Q. So, insert pa tayo ng isa. Menu number 1 ng Q workload. Input value of workload. Maglagay pa nga tayo ng 2. Mapupunta siya dun sa pinakamababa, total. So, napunta siya dun sa Q3. Kasi ang total kanina, yung sa Q1, 3 plus 4, 7. Yung sa Q2, 5. And yung sa Q3, 2 and 1, 2, 1, di ba yun? Kaya 3. So, si Q3 ang pinakamababa kasi 3 lang yung value niya. Kaya yung 2 na in-input natin, yung number 2, yung value 2 na na-input natin, napunta sa Q3. Kaya, ang Q3 natin is 2, 1, and 2 na. So ano na yung pinakamababa dyan sa tatlong Q natin? Sa Q1 is total is 7. Sa Q2, 5, pero isang value lang. Sa Q3, 5 din, pero tatlong value. So, pag nag-in-Q pa tayo dyan, nag-in-Q workload, ang mapupunta na doon sa Q2, sa may katabi ng 5. Kasi, 5 din siya, 5 din yung sa Q3. Kaso, yung sa Q2 natin, 5 na, isa lang yung value. So, pakita ko sa inyo. NQ workload, 1. Lagay ngayon tayo ng example 8. So, input tayo ng value na 8. Mapupunta siya doon sa katabi ng 5 kasi 5 lang yung total value niya at nag-iisa lang siya. Yung sa Q3 natin, 5 din yung value ay total value. Kaso, 5 yung value doon. Kaya napunta sa 8. So, tapos na tayo sa pag-NQ workload. So, gamitin naman natin yung menu number 2, yung DQ workload. Ang ginagawa nito, nagdi-delete siya ang pag-delete nito is di-delete na yung sa first value ng kada Q. Kunyari, yung Q1, first value niya is 3 sa unahan. Yung Q2, first value niya is 5. Yung sa Q3, first value niya is 2. So, titingnan nyo dyan kung ano yung pinakamababa na value na nauuna. Yung sa Q1 natin, 3. Yung sa Q2, 5. Yung sa Q3, 2 yung nauuna. So, ano ang pinakamababa dyan? Ang pinakamababa yung sa Q3, yung number 2 lang. So, yan yung una niyang madidelete. So, pakita ko sa inyo. Choice 2, DQ workload, or magpa-pop tayo. So, nakita nyo, nawala yung number 2. So, naging sa Q1, 3, 4 pa rin. Sa Q2, 5 and 8 pa rin. Yung sa Q3, kanina, yung sa Q3, 2, 1, 2. So, natanggal na yung 2 kasi siya yung pinakamababa ulit. Siya yung pinakamababa na value na first na una. So, pag mag-DQ ulit tayo, so, tingnan nyo ulit, yung sa Q1, 3 yung value. Yung sa Q2, 5 yung value. Yung sa Q3, 1 na yung nauuna. So, ano sa palagay nyo yung pinakamababa na first value? Diba yung sa Q3? Kasi 1. So, yan na yung ma-delete yung number 1. Yung value 1 natin. So, try natin. So, na-delete na yung sa Q3 na 1. Natitira na lang is Q2. So, ganun lang. Pag mag-DQ tayo, tingnan nyo lang yung first element na pinakamababa. So, yung sa Q1 natin, 3 pa rin. Yung sa Q2, 5. Yung sa Q3, 2. So, matatanggal dyan is yung sa Q3. Kasi siya yung pinakamababa na to. Kaya naging empty na yung Q3 natin kasi naubos na. Kasi halos lahat ng Q3 mas mababa pag sa unahan. So, natitiri na lang natin is yung Q1 and Q2. Kasi yung sa Q3 natin empty na. Diyan na lang tayo titingin. Yung sa Q1 natin is 3 yung pinakamababa. 3 yung nasa unahan.
Yung sa Q2 natin 5. So, mas mababa yung sa Q1 na 3. So, siya yung matatanggal. Menu number 2, choice 2 tayo. So, natanggal yung 3 kasi siya yung pinakamababa. So, ang natitira na lang natin sa Q1 is 4. Sa Q2, 5 yung nauna. So, mas mababa ulit yung sa Q1 kasi 4 lang siya, yung sa Q2, 5. So, matatanggal dyan yung 4. Yung Q1 and Q3 natin, empty na. So, natitira na lang yung Q2. So, siya na lang yung mapapop natin. Mauuna dito yung value ng 5 ng Q2 kasi siya yung nasa unahan, and wala naman siya ibang kakompetensya. So, matanggal yung 5 and matatanggal yung pag DQ ulit tayo, matatanggal yung 8. So, ayan na-empty na natin yung sa Q1, Q2, and Q3. So, try naman natin yung sa menu number 0. So, the exit. So, pag choice 0 lagay nyo, ang lalabas nyo dyan is thank you message. Mag-display yung message na thank you. At magta-terminate na yung program.